Magandang gabi po sa bawat isa ng mga mananampalataya ng Panginoon, lalong-lalo na sa church po ng Jesus Salvation to All Men Church. At ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi. At tayo po ay darako muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Gawain ng Panginoon ng prayer meeting ng Friday. Third Friday po ngayon ng pag-aaral tungkol po sa Divine Encounter in Perilous Time. Bago po natin yung pag-aralan at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay aawit sa Panginoon ng isang awitin ng pagsamba bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang title po ng ating pong awitin ay Give Us Clean Hands by Chris Tomlin. Sumabay na lang po tayo sa naka-indicate po o nandiyan po sa ating screen. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal na nasa langit, pinupuri namin kayo, sinasamba at niluluwalhati sa gabing ito. Kami po'y sama-samang lumalapit sa inyo at dumudulog at patuloy na nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa lahat ng biyaya na patuloy naming nararanasan. Sa gabing ito, kami po ay dumadalangin at humihiling na kami po'y samahan ninyo sa pag-aaral ng inyong mga salita. Mabigyan po nawa namin kayo ng kaluwalhatian. Sa bawat tahanan
na nanonood at nakikinig at makikinig sa inyong mga salita, sila ay kausapin nyo sa pamamagitan ng inyong mga salita. Samahan niyo po kami at mabigyan po namin kayo ng kapurihan sa pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po, dakilain kayo, purihin kayo at luwalhatiin sa gabing ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nasa third Sunday na po tayo, o third Friday ng pag-aaral po ng tungkol po sa divine encounter in perilous time. Third Friday na po tayo ngayon at sa Psalms 121 verse 1 to 8, ang pagbinasa po natin yung verse na yan, yung chapter na yan, ang whole context po niya is all about the protection of the Lord sa kanyang mga anak. At ang aking pong topic ay makikita sa aklat ng mga Numbers o Bilang chapter 16. At buong chapter po muna natin babasahin bago natin iisa-isahin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Dito po sa verse 1, mababasa po natin yung istorya ni Moises at ni Aaron at yung mga taong basahin na lang po natin sa verse 1. Naghimagsik laban kay Moises si Korah na anak ni Izar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghimagsik na ito sina Daytan, Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 215 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. So, may mga naghimagsik, no? May mga nagrebelde kay Moises. Korah, nasa lipi ni Levi, at yung tatlo, nasa lipi ni Ruben. Si Daytan, Abiram, at si On. No? Yan. At may sumama pa doon sa mga nag-aklas o nagrebelde against Moises and Aaron. 250, mga sabi dyan, kilala sa bayan at mga leaders. They are leaders, mga pinuno ng kapulungan. Ano? Hinarap nila sina Moises at Aaron, sabi sa verse 3, at sinabi, sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungan ito ay nakalaan kay Yahweh. So they are chosen, sabi ng mga taong ito. Hindi lang kayo ang pinili, kami man ay pinili rin. At siya ay nasa kalagitnaan natin, sabi ng mga taong ito. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili? Higit ng higit pa sa kapulungan ito. So, yun yung kanilang tinatawag na paratang kila Moises at kay Aaron. So, sa verse 4, nang marinig ito ni Moises, ang ginawa niya, hindi siya nagalit o hindi siya nag-umangat yung kanyang tension, no? Yung hypertension niya, hindi. Kundi ang ginawa niya, nagpatira pa siya sa lupa. Yun ang ginawa ni Moises. Yun yung kanyang naging response, no? Verse 5, sinabi niya kina Korah, bukas ng umaga, sabi ni Moises, ipapakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. So, ang pinag-uusapan dito, ang pinagtatalunan, ay yung tinatawag na chosen o yung pagpili. Verse 6, at sinabi niya kina Korah, ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng lagyan ng insenso, bukas at lagyan ninyo ito ng bagas sa harapan ni Yahweh sa kalagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh, ang siyang pipiliin niya. Kayong mga Levita ay sumusobra na. So, ito na yung sinabi ni Moises about dun sa mga Levita. Yun nga, yung anak ni Levites at ni Ruben. Verse 8, sinabi rin ni Moises sa kanila, makinig kayong mga Levita. Hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo'y pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya sa tabernakulo, upang paglingkuran ng bayang Israel? Kayong mga Levita ay ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais niyong agawin pati ang pagiging pari? Yun ang tanong ni Moises. Verse 11, dahil sa hangad ninyong iyan ay naghihimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang iyong paghimaksikan? Ipinatawag ni Moses sina Daytan at Abiram na anak ni Eliab, ngunit sinabi nila, ayaw namin. So, pinapatawag ni Moses sa verse 12, pero ayaw nila.
na sumunod, ayaw nilang pumunta, no? Verse 13, hindi pa ba sapat sa inyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman? Sabi ng mga pinapasundo ni Moises. Pinapasundo niya pero ayaw sumama. Ito ang sagot nila. Hindi pa ba sapat sa iyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman? Tinutukoy po nila rito yung sa Ehipto. At sagana sa lahat ng bagay upang patayin sa gutom, ng gutom dito sa ilang. Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno? No? Yun yung sagot nila. Hanggang ngayon hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ni nabibigyan ng bukirin at ubasan na aming mana. Akala mo ba'y malilin lang mo pa kami? Hindi kami pupunta. So, yung pinapasundo niya, hindi pumunta, no? Thank you. Verse 15, dahil dito, nagalit ng husto si Moises at sinabi kay Yahweh, huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno man lang. Wala rin akong ginawang masama ni isa man sa kanila. Pagkatapos sinabi ni Moses kay Korah, humarap kayo bukas kay Yahweh. Ikaw, pati ang mga kasamahan mo. Pupunta rin doon si Aaron. Verse 17, kayo ng mga kasama mo ay magdala ng tig-isang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Ganon din ang gagawin ni Aaron. So, yun na yung usapan. Kinabukasan, verse 18, nagdala nga ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng toldang tipanan doon sa tabernakulo. Kasama sina Moises at Aaron. Si Korah at ang kanyang mga kasamaan ay tumayo sa harap ng toldang tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap ni Moises at Aaron. This is the time. Walang ano-ano'y nagningning. Ito po yung sinasabi natin na walang ano-ano'y nagningning ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Yun yung experiencing the divine presence ng ating Panginoon. Yung divine encounter. Nagkaroon ng divine encounter during this time ng pagtatalo ng mga tao. Nagningning yung kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Verse 20, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad. Immediately gusto ng Panginoon patayin na lahat ng tao on that time. Immediate. Agad, sabi ng verse 22. Ngunit nagpatira pa. Next, again, in a second time. Sa verse 22, yung kanina, ang response ni Moises doon sa mga taong nag-aakusa sa kanya, nagpatira pa siya. And this time, verse 22, dalawa na sila. Ang sabi rito, ngunit nagpatira pa sina Moises at Aaron. Sinabi nila, O Diyos, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao lamang? Di ba? Naalala niyo po ba yung mga salitang yan? Nung si Abraham ay nakikipag-usap sa Diyos tungkol sa Sodoma at sa Gomora, no? Ito yung sinabi ni Moises naman, na lilipulin mo po ba ang buong bayan dahil lang sa kasalanan ng isang tao? So, sa verse 23, sumagot si Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo na lang sila sa toldan ni Korah, Datan at Abiram. So, stay away, no? Lumayo-layo kayo. Magkaroon ng social distancing nung time na yan, no? Lumayo sila kay Korah, kay Datan at kay Abiram, no? Verse 25, kaya tumayo si Moises at pinuntahan sina Datan at Abiram. Kasunod niya ang matatandang namumuno sa Israel. Verse 26, sinabi niya sa kapulungan, lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag ninyong hihipuin ang anumang ari-arian nila at baka kayo'y malipol na kasama nila dahil sa mga kasalanan nila. Verse 27, lumayo nga sila sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda kasama ang kanilang pamilya. Yun, grupo per family. Nasa tapat sila ng pintuan ng kanilang mga tolda kasama ng kanilang pamilya. Sinabi ni Moises, malalaman ninyo ngayon na isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito at ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Hindi gusto ni Moises. Ang may kagustuhan po nun ay ang Diyos. Verse 29, kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit o sa karaniwang paraan, nangangahulugang hindi ako ang isinugo ni Yahweh.
Ngunit kapag may ginawang di pangkaraniwang ang Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilulun ng buhay kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulugang naghimagsik ang mga taong ito kay Yahweh. So may ibang dapat mangyari. At verse 31, hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moises, ay bumuka na ang lupa at nilulun ng buhay sina Korah, pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. So sa madalit salita, yung tatlong pamilya na nanliyoan na nandoon sa kanilang mga tolda, together with their tent, at kasama yung tolda nila, nabaon po lahat sa lupa. No? Kinain sila ng lupa at sabi rito, verse 33, pati ari-arian nila, o sabi sa verse 32, pati gamit nila. Silang lahat, verse 33, ay nalibing ng buhay at muling nagsara ang lupa. Yun ang sabi rito. At hindi na sila nakita ng mga Israelita. See? Really happened. Verse 34, dahil dito, nagtakbuhan ng mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. So, natakot sila. Tumayo tayo rito. Sabi nila, nagsisigawan sila. Layo tayo rito. Baka pati tayo lamunin ng lupa. Verse 35, pagkatapos nito ay nagpaulan ng apoy si Yahweh. Excuse me. At sinunog ang 215 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. So, yung 250 na kilala ng mga pinuno, ng mga leaders ng bayan, ay kasama rin silang namatay. Kaya lang, ang pagkamatay nila ay, ang sabi diyan, verse 35, pagkatapos nito ay nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 215 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. Yung 250 na yung mga leaders yun. At sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Eliasap, na anak ni Aaron, na kunin ang mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ang mga baga. Kinuha nila kasi namatay na sa apoy yung mga nagsunog ng insenso. Kailangan gawin ito sapagkat sagrado ang mga lalagyan ng insenso. Kinuha nila. Naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Kaya't kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso ng mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan at pitpitin ninyo ng manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado sapagkat inihandog sa akin. Maging babala sana ito sa sambahayang Israel. Kinuha nga ni Eleazar ang mga lalagyan ng insenso na pawang tanso, ipinapitpit ng manipis at itinakip sa altar. Ito'y babala sa mga Israelita na ang sino mang hindi pari o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat mangas magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad sila kay Korah at sa mga kasamahan nito. So alam naman natin kung ano nangyari kanina. Doon kay Korah at sa mga kasamahan niya, ang lahat ng ito'y ginawa ni Eleazar ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Kinabukasan, the next day, verse 41, so nangyari yan, araw na yon, then the next day, ito yung kalawang araw, verse 41, kinabukasan, sinumbatan, nung una, si Korah, si Dathan, at yung kasamahan niya, si Abiram, pati yung 250, nung una sila lang. Ngayon, buong bayan, ayan sabi rito, verse 41, sinumbatan ng buong bayan sina Moises at Aaron. Sabi nila, pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh. So, ito na. In the next day, hindi pa sila nadala, no? Sinumbatan nila si Moises. Verse 42, at nang sila'y nagkakaisa ng laban kina Moises at Aaron, yun na, talagang parang people's power. Lumingon sila sa toldang tipanan. Again, at nakita nilang natatakpan ito ng ulap at nagniningning doon ng kaluwalhatian. Alam niyo po ba mga kapatid, in every perilous time, in every dangers na nangyayari o mapanganib na pangyayari, huwag natin kakalimutan lagi na merong divine encounter na nangyayari po. Yung presence ng Panginoon, kung tayo po ay sensitive sa presensya ng Panginoon, every time na merong nangyayari po sa ating negative, nandoon yung presence ng Panginoon. Always po yan. At sabi rito, nakita nilang natakpan ito ng ulap at nagningning doon ang kaluwalhatian ni Yahweh. So, nandoon na naman yung divine encounter. Verse 43, pumunta sina Moises at Aaron sa harapan ng toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh, verse 44, kay Moises, lumayo kayo sa mga tao. Again, pinapalayo uli. At lilipulin ko sila ngayon. Inulit na naman, lilipulin. Ngunit anong ginawa uli? Third time.
Nung una, nagpatira pa si Moises. Yung pangalawa, si Moises si Aaron. Again, ito, ngunit nagpatira pa sa lupa sina Moises at Aaron. Ang response lagi nila ay pagluhod, paglapit, pagpapakumbaba sa Panginoon. In every perilous time, in every encountering a divine presence of God. No? Yun lagi yung response nila. Verse 46, sinabi ni Moises kay Aaron, magsunog ka ng insenso at sa lalagyan nito. Dalhin mo agad ito, dalhin mo agad ito sa kapulungan. At ihingi mo sila ng tawad, mag-pray ka. Ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh sapagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puot. Alam nyo, sa English, ang pagkakasabi rito, kumakalat na po yung epidemia o epidemic. Ang pagkakasabi po niyan sa English. Verse 47, sununod nga ni Aaron ang sinabi ni Moises at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan. No? Alam nyo, yung salot, hindi ko ma-imagine kung anong klase ng salot ito. Pero ang mga tao, sabi ko kasi sa English, epidemia o epidemic. Siguro sakit po ito. Na bigla na lang bumabagsak na parang COVID-19, no? Na bigla na lang namamatay, no? Kaya immediate, no? Kailangan magmadali ka. Sabi nga, pagdating niya roon, sabi rito, nagtungo siya sa gitna ng kapulungan. So verse 47, pagdating niya roon ay marami ng patay. Nagsunog agad ng insenso at inihingi ng tawad ang sambahayan. At siya ay tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay. Ito po yung main verse po natin. Standing in the gap in the living and the dead, no? Standing the gap between the living and the dead. At tumigil ang salot. Verse 48, ang pagkakasabi diyan, tumayo si Aaron sa gitna, no, sa pagitan ng mga patay at buhay, at tumigil ang salot. So yun, doon lang tumigil, doon lang yung time na nahinto yung epidemya, yung salot. Verse 49, ang namatay sa salot na iyon ay ilan? Basahin natin sa screen. 14,700. Alam niyo po ba sa Pilipinas, simula nung pumasok ang COVID-19 sa Pilipinas, kung ilan na po namamatay as of yesterday, siguro nasa humigit kumulang nasa 13,000 ba o 12,000, nasa ganun na po ang naapektuhan nung salot ng COVID-19. Pero ito, in just one day, namatay po 14,700. Bukod pa sa mga namatay nung nakaraang araw, nakasama sa paghihimagsik ni Korah. So, aside po kay Korah, do sa 250, nagrebelde pa yung mga tao, at ang sabi diyan, 14,700 pa yung namatay. Kung hindi tumayo si Aaron sa gitna ng buhay at ng mga patay, hindi pa po tumigil ang salot. Verse 50, nang wala na ang salot, nagbalik si Aaron kay Moises sa may pintuan ng toldang tipanan. Yun po yung gusto ko pong makita natin sa gabing ito, tungkol po doon sa standing in the gap, no? Standing between the living and the dead, no? Ayan, sa Numbers chapter 16, makikita po natin diyan yung yung nangyari sa verse 31 hanggang verse 34, si Korah, si Dathan at si Abiram at ang kanilang mga pamilya, pati gamit nila, sila ay swallowed them up, no? Na ano sila, yung nabaon sila sa lupa. And then verse 35, 250 leaders, 250 men, leaders po itong mga pinuno, consumed by fire. Yun yung makikita natin dyan. And then verse 41 to verse 49, 14,700 people died in the plague. So, itong mga bagay na ito is perilous, negative, hindi maganda na nangyari dun sa mga taong ito. Pero, bakit nangyari ito? Makita natin, no? Merong ugat, no? May pinagmulan kung bakit sila nabaon sa lupa. Ano yung dahilan kung bakit nagpaapoy
Nagpaulan ng apoy ang Diyos. Ano yung dahilan kung bakit kumalat yung epidemya? Ano yung root cause? Ano yung naging dahilan? Tingnan po natin kung bakit may epidemya, kung bakit merong plague, kung bakit bumukas yung lupa, kung bakit merong pag-ulan ng apoy. Number 1, ito po yun. The root of the plague is sin. Makita naman po natin na ang root cause, ang ugat ng lahat ng nangyayaring epidemya, kasalanan po ang pinag-uugatan niya. Spiritual sin. No? Dahil sa kasalanan. Kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin, nagsimula lahat yan sa pagkakasala. No? At dun sa chapter na binasa natin, sa Numbers, chapter 16, ay ano yung mga kasalanang nakita po natin doon kung bakit nangyari yung mga bagay na yun. Una, yung kasalanan tungkol sa pride. No, sa verse 1 to 3. Yung pride ng mga tao na ang sabi diyan ay nagreklamo sila na ano yung pride nila na akala nila na si Moises lang ba, sabi nila na kayo lang ba ang pinili, kayo lang ba ang tinawag ng Panginoon, kayo lang ba ang pwede? Kami rin naman. Kami ay mga Levita, no? So nandoon yung pride, ang unang naging kasalanan nila kung bakit nangyari ito sa bayang Israel, nang sila ay naglalakbay because of pride. No? Yun yung unang nakita nating kasalanan. At pangalawa na nakita natin, uncontentment. Yun yung isa sa kasalanan na nakita ko po dito. Manonotice natin sa verses 8 to 11 na sabi ni Moises, hindi pa ba kayo nasiyahan? So, andun yung contentment. Pinili na nga kayo. Tinawag na kayo. Binukod na kayo. Blines na kayo. Hindi pa ba kayo nakokontento? Hindi pa ba kayo nasisiyahan? So, ang uncontentment is a sin. No? Kaya nangyari ito. Hindi sila kontento kung ano yung meron sa nila. Kung ano yung ibinigay ng Panginoon sa kanila, they are not content. No? Hindi sila kontento. Wala silang kakontentuhan. Pinagpala na sila ng Panginoon, ibinukod na sila ng Diyos, inihiwalay na sila ng Panginoon, pinili na sila ng Diyos bilang bayan, bilang mga anak niya, bilang bansa. Hindi na sila nakontento. So yun yung pangalawang kasalanan na nakita ko po rito kung bakit nangyari ito. At manonotice natin sa verses 12 to 14, yung kung bakit nagkaroon ng salot, yung mga tao nagrebelde. At aside pa doon, si Korah pinapatawag ni Moises, no? Pinapasundo niya, pero anong sagot sa kanya? Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Hindi kami sasama. No, ando doon yung spirit of rebellion nung mga tao. So yung tatlong kasalanan na ito na na-notice ko, na nakita ko, na pinagmulan nung negative, nung pangyayari, yung apoy, yung epidemya, yung pagbuka ng lupa because of pride. Mga kapatid, baka sa atin po ay meron pa rin to, yung pride, yung uncontentment, at yung rebellion spirit. No? Masiyahan na po tayo. No? Huwag tayong magrebelde. And then the second na makikita po natin dito, yung una, the root of the plague is sin. Tandaan po natin, ang ugat ng mga nangyayaring epidemya o pandemic ay kasalanan. Yan po yung ugat niyan. Next is the need of divine encounter. Si Moises po, no? Bakit kailangan na magkaroon ng divine encounter? Bakit mayroong divine encounter? Every time na mayroong perilous time, every time na mayroong negatives, bakit kailangan natin, bakit need natin na merong divine encounter? And kapag nagkaroon ng divine encounter ang isang tao, nagkaroon siya ng encountering with the Lord, ano dapat yung kanyang magiging reaction? Ano dapat yung magiging response niya to the perilous time, encountering the Lord? Ano dapat? Ito, tignan po natin si Moises, no? Ano ba yung mga nagiging response ni Moises? No? Ang sabi rito, who is Moises? Sino ba si Moises? Bakit ganon ang response ni Moises? Tignan natin, pag-aralan natin ang buhay ni Moises. Sino ba si Moises? Ang sabi diyan,
Who is Moses? He is a humble person. In Numbers chapter 12, verse 3. At pangalawa, he is a selfless man. No? Selfless po siya. Hindi niya iniisip palagi yung sarili niya. Then second, masyado siyang gusto niya laging malapit sa Panginoon. Lagi siya nakakling sa Diyos. Cling to God. And then, siya ay tinuring na kaibigan ng Diyos. No? At panghuli, he is a diehard to God. No? Tingnan po natin itong mga bagay nito bago po tayo pumunta kay John the Baptist. Who is Moses? Sabi ron, a humble person. Ang sabi po dyan sa verse 3 ng Numbers chapter 12, si Moses naman ay isang taong mapagpakumbaba. Basahin po natin ha, mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. No? Siyempre, aside sa Panginoong Yesus, during this time, wala pa naman si Jesus. Pero, ang sabi dito, nung time na yon, walang ibang masyadong mapagpakumbaba ng higit pa sa pagpapakumbaba ni Moises. That's why lagi niyang nai-encounter ang Panginoon, yung presence ng Lord. Why? Because of humbleness. No, napakababa. If you want to encounter the Lord in your life, be humble. At ang sabi rito, second is selfless man. In Exodus chapter 32 verse 32. Bakit selfless? Bakit ganun na lang, no? Ganun na lang yung encounter ni Moises sa Panginoon. Verse 32. Chapter 32 verse 32 ng Exodus. Ipinapakiusap ko po, sabi rito. Ito yung nangyari na nagalit ang Panginoon nung sa gumawa sila ng Diyos-Diyosan at nangyari na gusto ng Panginoon na lipulin na ang buong sambayan ng Israel. Pero ito yung sagot ni Moises sa Panginoon kay Yahweh. Ipinapakiusap ko po, patawarin na ninyo sila. Kung hindi nyo sila papapatawan, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. What a selfless words and sentence from Moses. No? Napaka-selfless niya. Sabi niya, kung buburahin mo sila, kung sila ay lilipulin nyo, unahin nyo na ako. No? Dumating na po ba tayo mga kapatid sa point na kaysa sila, tayo na lang. Yun si Moises. Look at this man. Look at this Moses. A selfless man na kung hindi nyo sila mapapatawan, burahin nyo na rin yung pangalan ko sa aklat ng buhay. No? Napaka-selfless ni Moises. Not only is a humble person, na sabi ng Bible, walang higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa yung kanyang kapakumbaba. Now, sabi ni Moises naman, Panginoon, kung buburahin nyo sila, lilipulin sila, unahin nyo na ako, burahin nyo na rin yung pangalan ko sa aklat ng buhay. The next is, a cling to God. Sino ba to si Moises? Sabi sa Exodus chapter 32 verse 2 to 3 and verse 15, ang sabi rito, ang pupuntahan ninyo, ito, no? Nung nagalit ang Panginoon, pinatawad niya yung mga tao sa kanilang kasalanan, at dahil sa galit ng Panginoon, ito na yung sinabi niya, no? Ang pupuntahan ninyo isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo. Isang anghel, mauuna, Amoreo, Heteo, Pereseo, Hibita at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo. Sabi ng Panginoon, galit ang Diyos, no? Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. So, ang sabi ng Panginoon, no, sige, pasasamahan ko na lang kayo sa anghel. Pangungunahan kayo ng anghel. Magtatagumpay kayo dahil sa anghel na yan. Siya ang lalaban para sa inyo. Yung anghel na yan. Siya ang bahala sa inyo. Hindi ako ang sasama sa inyo, sabi ng Panginoon. Dahil baka kung ako ang sumama sa inyo, baka malipol ko lang kayong lahat sa katigasan ng ulo. Eto, tingnan po natin. Cling to God. Ang sagot ni Moises sa verse 15. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, okay, no? Si Moises, no? Huwag na po ninyo kaming alisin dito.
imagine, kay Moises, sa Diyos, kung tutusin, yung angel, makapangyarihan na yun eh. Okay na yun eh. Pero kay Moises, hindi okay yun. Sabi ni Moises, kung hindi nyo kami sasamahan, dito na lang kami. No? Hindi kami alis dito. Hindi anghel ang kailangan namin. Ang kailangan namin, presensya mo. Imagine, yung gusto ni Moises, na lagi siya nakakling kay God. Kung tutusin yung angel, okay na yun eh. May kasama kang angel, grabe na yun. Pero kay Moises, hindi. Hindi angel ang gusto niya, kundi ang Diyos mismo. Ano nangyari? Kung babasahin po natin yung mga susunod na mga talata dyan sa chapter na yan, or chapter 32, walang nagawa ang Panginoon. Hindi sila aalis doon hanggat hindi siya yung sasama eh. No? Kaya sinamahan pa rin sila ng Diyos. Hindi anghel. No, this is Moses, no? That's why ganun niya laging na-encounter yung presence ni Lord. This is Moses. How about us? How about we Christians? Ano yung prayer natin? Na gusto ba natin? Lord, hindi ako gagalaw, hindi ako kikilos, hanggat di mo sinasabi. This is Moses, a friend of God, ang sabi pa dyan. Sa Exodus chapter 33, verse 11, basahin po natin sa Tagalog, ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay ano? Harap-harapan. Tulad ng pakikipag-usap. Sabi ko nga po sa inyo, a friend of God. Pakikipag-usap sa isang kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue ang lingkod niya. Ang pakikipag-usap ng Diyos kay Moises ay katulad ng isang kaibigan. Tayo, paano ba natin kausapin ng Diyos? So, ganun. Ito si Moises, no? Lastly, kay Moises, tungkol kay Moises, a diehard to God. Bakit diehard to God? Hiling siyang mamatay? Tingnan natin. Exodus chapter 33, verse 18 and verse 20. Anong hiniling ni Moises sa verse na ito? Show me your glory. No? At sabi rito, ipakita niyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Alam niyo po ba mga kapatid, yung hinihingi ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Isa lang po ibig sabihin nun, willing na siyang mamatay. Dahil walang tao ng harap-harapang pwede mong makita ang Diyos, ang kanyang kaluwalhatian. Pero hiniling yun ni Moises. Gusto niyang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, okay lang na kahit ikamatay ni Moises, makita niya lang ang Diyos. Verse 20, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha, sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyo. Moses is willing to die. Makita niya lang ang Diyos. Imagine that. Yan si Moises. Na ang gusto niya lagi ang Panginoon. Yung ang Diyos palagi ang lagi niyang hinahanap sa buhay niya. So, yun yung divine encounter. Yun yung glory ng Panginoon na palaging nagpapakita sa kanya. Kaya tuwan-tuwa ang Panginoon sa kanya. Kaya ang Diyos gustong-gusto to si Moises. Why? He is humble. No? He is not humble. Ano pa? No? Selfless. Imagine, kaya gustong-gusto ng Panginoon. Cling to God. Gusto niya lagi kasama ang Diyos. A friend of God and willing to die. Makita lang ang kaluwalhatian ng Diyos. Si John the Baptist, sinama ko po rito. Kasi maganda yung sinabi niya sa John chapter 3 verse 30. Yung context po ng John chapter 3, itong verse na ito, ang context po nito ay yung mga tao, nung dumating na si Jesus, nagpakilala na si Jesus, yung mga tao, pumupunta lahat kay Jesus. Ano?
Yung mga, imbis na dating mga alagad ni John, na sumusunod sa kanya, hindi na, sumusunod na sa Panginoong Yesus. Pero ito yung sinabi niya, nung may nakausap siyang mga tao, may nakikita yung mga tao. Sa Jesus na ito na sumusunod, yung lahat ng tao, hindi na sa iyo. Ano sabi ni John? More of Him, less of me. Ang ganda po nung sinabi ni John, na sana po sa ating pong mga mananampalataya ng Panginoon, mas more ang Panginoon na nakikita. Less of us. Yun yung humbleness ni John the Baptist. Okay lang. May example nga ako dyan nilagay Mabasa niyo sa screen. Yung photo bomber. Baka kasi po, ang nangyayari, nagiging photo bomber na lang si Jesus. Tayo yung nasa harapan, tayo yung sentro, pero si Jesus, photo bomber na lang. No? Huwag ganun po mga kapatid. Dapat, kung tutusin, more of Him, less of me. Dapat ang mas hinahanap natin, yung makita si Jesus sa ginagawa natin. Maluwalhati ang Panginoong Yesus sa mga plano natin. Laging si Lord yung ma-magnify. Siya lagi yung makita, siya yung hanapin ng tao. Less of us. Tayo dapat yung photo bomber, hindi si Lord. Amen po. Again, number 3. Ano po yung number 1? Yung root ng plague is a sin. No? Yung pride, yung rebellion, no? Yung uncontentment, no? Then number 2, yung need of divine encounter. Kailangan po natin yan. Kaya may mga divine encounter. Bakit nagkakaroon ng divine encounter? Para saan? Bakit na-encounter natin yung presence ni Lord? Para saan? The purpose. Ano yung purpose ng encountering na yon na nangyayari in perilous time? No? Bakit merong presence? Bakit may glory in perilous time? In time of danger, no? Bakit may mga divine encounter? Bakit nandoon yung presence ng Panginoon? What's the purpose of that? Ito po, nakalagay po dyan sa screen, to save others, para maligtas po yung iba. Tandaan po natin, yung ginawa ni Moises at ni Aaron, nagpakumbaba po sila. So, nagkaroon ng divine encounter, nandun yung presence ng Lord, nandun yung glory ng Panginoon. So, anong naging result po nun? So, dapat kapag nagkakaroon tayo ng encountering sa Panginoon, just like we pray, magkakaroon dapat po ng humbleness, no? ng kapakumbabaan, ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. At dapat magbunga rin po ito ng, sabi diyan, sa verse 4 and 22 ng Numbers chapter 16, yung binasa natin kanina, nang marinig ito, verse 4, ni Moises, nagpatira pa siya sa lupa. Actually, 3 times, no? 3 beses na nabasa natin na lumuhod si Moises. Twice naman na ginawa ito ni Aaron, no? Narinig ito ni Moises, nagpatira pa sila, no? Dapat kapag merong encountering the presence of God, ang result po nito ay humbleness, kapakumbabaan. At second, yung purpose is to save, and once we encounter the presence of God, nagkakaroon po ng prayer of intercession. Sa verse 46 and 47, yung prayer ni Aaron, sinabi ni Moises kay Aaron, magsunog ka ng insenso at lagyan mo ito, sa lalagyan nito, dalhin mo agad dito sa kulungan. Immediate, merong prayer of intercession, ihingi mo sila agad ng tawad kay Yahweh sapagkat kumakalat ng salot dahil sa kanyang buhay. Sinunod nga ni Aaron, patakbo siyang nagtungo sa kulungan. Pagdating doon, marami ng patay, nagsunog agad siya ng insenso, at anong ginawa niya? Inihingi niya agad ng tawad ang sambahayan. So once we encounter yung glory, yung presence ng Panginoon, hindi lang nagpagpapakumbaba ang nagiging resulta nito, and also the prayer of intercession. Naghahanap tayo ng mga taong gusto natin, pwede natin ipanalangin sa church. Kung sino yung mga narinig natin humihingi ng prayer, yun dapat yung magiging response natin sa presence ng Panginoon. Then, sa pangatlo,
standing the gap. Yun yung pong napakaganda na ito na gusto ko pong makita natin sa verse 48. Aaron stand the gap. No? At siya'y tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay. At tumigil ang salot. To stop the plague. To stop the pandemic. To stop the epidemic. We need to stand the gap between the living and the dead. At doon lang tumigil po yung salot. No? Because of sin, pride, and contentment. Because of sin of rebellion. No? Nasabi pa po rito, alam niyo yung purpose ng divine encounter in perilous time. Ang purpose is to save others. Yun yung gustong mangyari ni Aaron, gustong mangyari ni Moises. Maligtas ang marami. 14,700 na po yun namatay sa isang iglap. Immediate po yun. Pero kaya ginawa ito ni Aaron to stop the plague para may maligtas. At sabi po sa James chapter 5 verse 20, save at least one. Tayo po mga kapatid, sabi po rito sa verse 20 ng James chapter 5, ito ang tandaan ninyo, sabi ni Santiago, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Kahit isa lang, kapatid. Save others or save some or at least one soul. Sa Luke chapter 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Isang kaluluwa lang. Sabi rito, higit na kagalakan sa langit ang nararanasan. Nagkakaroon ng malaking kagalakan sa langit sa isang makasalanan. Stand the gap. Papagbalik loob mo lang sa Panginoon. Yung isang tao na makasalanan is standing the gap between the living and the dead. Now, ito po yung challenge ko sa inyo sa gabi nito. Who can or who will stand the gap between the living and the dead in this pandemic and perilous time? The purpose of divine encounter is to save others, or maybe some, or at least one soul for Jesus. Can you stand the gap to make a prayer to intercede? Light up your incense of prayer. Fire it up. Make it a sweet aroma of prayer to stop the plague. Amen po. At bago po tayo manalangin ng pagtatapos, umawit po muna tayo ng isang awitin sa Panginoon. Ito po ay awit ng City Harvest, Making a Difference. To make a difference is to stand the gap between the living and the dead, to stop the plague. Standing the gap. Ay po ay umawit sa Panginoon, Making a Difference by City Harvest. Lord, thank you, Jesus. Want you, Lord, take a look at us. Everything we have, use it for your plan. Want you, Lord, take a look at our heart. Move it, refine it, as you set us apart. We want to run to the altar and burn.
Kaya nyo kami tinawag, kaya nyo kami pinili, O Diyos. Nais namin naman na laging ma-encounter, Lord, yung presence mo, yung glory mo. Katulad ni Moises, willing siyang mamatay to see your glory. Show us your glory, O God. Panginoon, salamat po. Salamat po sa gabing ito. Hayaan mo, Lord, na kapag na-encounter namin in your presence, we bow down. We pray, we intercede, Lord, for others, to save others, at least one soul. To stand in the gap, Lord. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Diyos. Isang pawitin po natin. We want to run to the altar and crush the fire, to stand in the gap between the living and the dead. Give us a heart of compassion to a world without vision. We will make a difference, bringing hope to our land. We will make a difference, bringing hope to our land. Thank you, Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. God bless us all po.